ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw na kita karon sang Martes, Hulyo 14, 2026. Sa kinaandan, mangin kaupod ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa aton mga sukwitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subugman, sa mga kultura naton sa Negros Occidental, mayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman siyang isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Mga biyan ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa nga mabatan live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatgian sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sang tinalikdan nga mga episodes ang aton sining nga pagpakalagad, pinapambit nato ng aton nga plano nga makipaghinunanon sa mga nagaduso sa mga nutritious nga mga pagkaon as we celebrate this year's Nutrition Month. Sa hindi lamang madugay mga biyan, pag-updan kita sa isa ka nanay-preneur, isa ka nanay nga ginpili nga ipakilala ang mga ulutanon pinaagi sa manamit kag saboroso nga tinapay para sa iya sining nga bata. Pero wala naguntat dira ang iya sining nga journey. Bangod nangin palaagyan man ini para sa iya nga pagnegosyo. Ibaloon naton kag kilalahon sa di lamang madugay ang aton bisita of the day. Si Nanay Rochelle Munsaya Flores, ang owner sang Love Iya Comfort Food. Ibaloon naton ang inspirasyon sa likod sang iya sining nga pag-ubra sang tinapay gamit ang mga utanon. Kag ang iya sining nga inspirasyon sa likod sang pagtudlo sang iban pa nga mga bata kung paano bala mag-ubra sang mga healthy nga snacks nga suwakgid nga pangbaon sa eskwela. Inaampila lamang sa mga palamangkutanon nga luyag naton mahatagan sang sabat sa hindi lamang madugay. Pero antes kita magpatpat sang aton sining nga mga balita kag pagpakighinon-anon sa aton nga bisita,
Suwa naton anay nga makuha ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton with Pag-asa Iloilo ang mangin paniempo sa mga adlaw sang Martes. Kamustahan ang mangin paniempo sa mga adlaw mga biyan matapos ang medyo magrugal umon nga kalangitan kahapon. Ano kadako ang posibilidad nga maka-experience man kita sa mga pag-ulan subong adlaw sang Martes? Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga sa sining oras mga biyan. Kaupo na naton sa piyak nga linya from DOST Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, July 14, 2026. So as of 3 a.m. kaginang aga, ginamonitor natin yung si Tropical Storm Josie ay gina-estimate natin bas ma-available nga data nga yara siya sa may kalayon 1,095 km east of Eastern Visayas. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 80 km per hour. So ang iya hulag ay pa northwestward at 25 km per hour. Base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Josie ay posible magagwa sa ating Philippine Area of Responsibility either karon sa gabi or buwas sang kaagahon. And then southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may western section of northern Luzon. Diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan pangalat kag panag-ob labi na gid sa hapon kag kagabihon tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarang naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southeast to south nga magadalas ang makanay tubtob makasara na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:35 sang aga kag baga tunod ini alas 6:17 karon sa hapon. Kag muni ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamagid nga salamat. Ayun. Ma'am Leonor, did I presume it correctly, ma'am, no? Bag-o lamang nagsulod ang Bagyong Josie, pero may posibilidad nga magwa man ini gilayon sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Yes sir, so nagsulod siya sa aton par sang kaginang kaagahon, 12:30 a.m. And then posible mo siya magagwa karon sa gabi or buwasang kaagahon man. I see. Ma'am, while we are not praying for this scenario, no, kaya na-mention or kung makitaan sa aton sila nga satellite, nga may posibleng mangin isa lang ini ka low pressure area right after nga makagwa man sa Philippine Area of Responsibility. May posibilidad pa ini, ma'am, nga mangin isa liwat ka bagyo kag magsulod liwat sa aton sini nga par. Waay naman sir, once makagwa na siya sa aton par ay gradually magahina naman siya sir sa once magwa siya sa aton par. Kundi wala man siya wala man chance nga magabalik pa siya sa sulod sang aton nga par kag wala siya si direktang affected diri sa aton. Ayun. Ma'am Leonor, for your time and information ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid ma'am nga salamat kag padayon. Welcome sir, kag maayong aga sa inyo. There you have it mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, kaupod na nasubong sa aton nga pagpakalagad ang aton nga bisita of the day. Isa ka nanaypreneur kag owner sang Love Iya Comfort Food. Live via Zoom si Mama Rochelle Monsayak Flores. Hello, good morning. Maayong aga sa inyo tanan. And good morning, Radio Pilipinas Iloilo. And good morning, JP. Thank you very much for this opportunity na I will be able to share stories about Love Iya Comfort Food. Ayun, Thank you, Gid, for your invitation. Thank you, Gid, for accepting our invitation nga makaupod ka sa bunga aga. Ma'am Roch, ang first and foremost, no, as we celebrate the Nutrition Month sa bunga tuig, bilang nanay, gaano ba ka-importante sa imo
nga masustansya ang pagkaon ang ginakonsumo sang imo sining bata? Okay. Actually, of course, very important naman talaga na masustansya or healthy yung nako-consume ng family namin, especially si Iya, yung daughter namin. So, I want her to grow up healthy, and I believe na kapag healthy yung kinakain natin, healthy yung overall lifestyle natin as a person, malaking factor siya sa overall wellness. So, magiging healthy din yung mind niya, not only yung body niya, and of course, yung magbe-build siya ng healthy habit para maging healthy person siya. Actually, hindi naman ganun kabawal yung treats or desserts sa amin. We consume it, or we consume these treats or sweets occasionally. Pero as early as possible, gusto naming ma-build yung balanced meals and magkaroon yung each one of us ng healthy relationship with food. So, it's not about being perfectly healthy talaga, but also importante sa amin yung pag-make ng mindful choices sa everyday lives namin, especially sa food. May mga bata nga picky eaters inyong pahikan sa mga ginakaon nila iyang mga pagkaon, especially when it comes to veggies and fruits. Sa inyo nga case, Ma'am Roch, ano ka pihikan ang imo sining bata sa pagkaon sadto sang utan? Or was it easy for you to introduce nga dapat utan o kung magkaon man siya sa mga prutas? Actually, si Iya, hindi naman siya gano'n kapihikan kasi marami din siyang kinakain ng mga pagkain, marami siyang kinakain ng mga fruits and vegetables. So, gusto niya yung mga okra, kimchi, yung mga leafy vegetables. Pero may ilang vegetables siya na hindi niya talaga gusto. So, yung best example for that is yung squash. So, yung ginawa namin before, na-observe kasi namin na nung 2 years old siya, hindi niya talaga gusto yung squash after she tried it. So, instead na pilitin namin siya, we look for creative ways to present that squash, that ingredient sa different food. So, for example, na-observe namin no, na mahilig siya sa mga crispy texture ng mga food or mahilig siya sa pasta. So, we tried na yung squash, pinesent namin siya as, for example, squash fries, or mahilig siya sa pasta, so pinesent namin siya as squash pasta. So, in-incorporate namin siya sa tomato sauce or sa spaghetti sauce. So, yun, naging easier for her to consume squash kahit na hindi niya gusto yung actual na gulay. So, I think hindi namin siya pinipilit, but binibigyan lang namin siya ng ibang ways para at least kahit papaano ma-enjoy niya yung particular ingredient na yun or yung particular food na yun. I'm curious lang, Ma'am Roch, no, kay that was when she was 2 years old, no? Maybe no, until now, wala man siya Japon kakaon sang squash o kung kalabasa nga as it is nga kalabasa gid nga wala gin process into pasta, wala gin process into tinapay, or may mga changes na. Actually hindi talaga. So dun talaga namin na hindi niya talaga gusto yung squash. For example, pag sa mga laswa or sa mga sinabawan, hindi niya talaga gusto yung texture, yung parang mushy. So kasi hindi niya, kumbaga dun din namin na-discover na hindi niya talaga gusto yung mga mushy na food. Yung mga ganun yung texture. Parang kung ganun man yung presentation ng food, for example, boiled squash, mas gusto niya yung texture ng potato kasi parang medyo may bite. Parang ganon. Ayun. Ma'am, recap talang ang imo sining journey. Ano ang labing una or the first healthy treat nga ginobra mo para kay Iya? Actually, madami. So, hindi ko talaga matandaan kung ano yung kauna-unahan na healthy treat na ginawa namin for her. I think siguro yon yung squash. Kasi yun yung pinakauna namin na-discover na kasi kumakain siya ng ibang gulay mga kangkong, mga lettuce, kimchi, and okra. So, nung na-discover namin, siguro we made a healthy treat or parang healthier treat out of the squash na hindi niya gusto. So, sample yon yung mga squash fries, tapos squash pasta, and even nung nag-experiment kami,
yun nga, yung squash bread roll na naging first product namin for Love Iya, comfort food. So, yun. Siguro, yun yung mga una naming healthy treat na ginawa namin for her. It's because hindi nga siya kumakain ng particular vegetable. I'm also curious to know, paano mo gintago ang mga gulay o kung utan nga ini sa imo sini nga mga baked goods. At the same time, may background kay diya sa baking prior to doing this nga mga squash bread and iban pa nga mga produkto gamit ang kalabasa. Okay. Actually, to be honest, hindi talaga kasi namin siya tinatago. For example, nung hindi nagustuhan ni Iya yung squash, she's with me nung nagpe-prepare kami ng food. Kasi yung activity namin since 1 year old hanggang ngayon, parang I always involve her in preparing food. So, sinasabihan ko siya na, Iya, ito yung ingredients. So, hindi namin siya tinatago para mas aware siya. And surprisingly, pag aware siya doon sa piniprepare niya na food, kahit na ayaw niya yung squash, mas may pagkakataon or mas madaming pagkakataon na tinatry niya. Kasi, kumbaga parang proud siya na, oh, I made this. Parang I helped in preparing this. So, kapag nagustuhan niya yun, then great. Pero kapag hindi, tinatry niya lang. And then, okay lang. Hindi naman namin siya pinipilit. So, actually, hindi namin siya tinatago. That's why nung pinromote or nung tinry na namin ibenta yung squash breads namin, talagang sinasabi namin na may squash siya. Kasi ganun din kasi namin siya present kay Ian na, oh, may squash tong kinakain mo, na kahit ayaw mo. Kasi I want her to appreciate that yung mga healthy ingredients can also be delicious. And yun, about sa baking, actually, I really have no background sa baking. So, nung naging nanay ako, dun lang talaga ako nag-try mag-bake. So, kasi yung baking and cooking nung bagong mother pa lang ako, naging very therapeutic for me. So, I think naka-help din yun kasi naka-help yun na mag-explore ako ng different recipes, food, para at least maging maganda yung food or yung solid food journey ni Iya since she's 6 months old until now. So, yun. It's amazing to know na grabe yung mga plot twist, no? This led to a business sa inyong side. At the same time, nangin paalaagyan man ini para ma-discover ang imong skills sa pag-ubra sa mga delicious nga mga treats for kids. And ma'am, may we know, Ma'am Roch, saan mo naman na-discover o kung na-realize nga pwede gali nga manegosyohan ang imo sining produkto nga mga squash bread and pasta. Okay, kasi yun nga, 'di ba nag-start siya kasi hindi nga siya gusto ni Iya. So nung nag-e-experiment kami, parang because of the research, experiments, different trials, doon namin nakita na parang, uy, maganda to pang gift. So every time may mga special occasions with their family and friends, binibigay namin yun as a gift. Tapos, nagbibigay sila ng feedback na, uy, pwede pala to. Pwede pala yung squash bread, yung squash sa bread. Kasi parang it's a new concept for them. So, parang try mo kaya itong ibenta. Siyempre ako medyo hesitant pa ako kasi siyempre kung ano yung ginawa mo sa bahay, it's very challenging to replicate that into a business. So, para lang matest namin siya, we started selling and offering the squash cinnamon rolls, which is our first product sa Love Iya Comfort Food. We offer muna dito sa subdivision namin, sa neighbors namin. And then nung nakita namin na there is really a potential, kasi ang ganda ng feedback, no, ang ganda, parang, uy, pwede pala yung may squash sa bread. Parang it's a healthier option for them to consume. So parang doon nagtuloy-tuloy. And then, siguro doon na yung realization na, ay, baka hindi lang si Iya yung matutulungan nung this healthier treat or this bread with a wholesome ingredient. But also maybe other families, especially parents, are also looking for
healthier comfort food na pwede nilang ipakain or ipasnacks sa kids na. Ay, sa kids. Yes, sa kids nila. So, that's how Love Iya started. And doon din namin nakita na yes, parents are really affirming na order ako niyan kasi para may ibang baon naman yung anak ko. Para hindi lang siya yung the usual na mga binibili namin. So, yun, at least parang kahit papano, yun sa mga picky eaters, kasi may mga parents din nagsasabi na para at least dun sa baon nila kahit papano may healthy ingredient or may healthier twist. So yun, that's how Love Iya started. Mr. Roch, earlier you also shared kung paano mo isinasama si Iya sa pag-prepare ng mga products ninyo. What's the benefit of making it available sa iyong anak, at asking her na makasama siya sa the entire process sa pagluto nito? Okay. Siguro siguro kasi cooking has been part of our everyday lives. So kapag may pagkakataon talaga na i-involve siya, we involve siya, especially since 1 year to 2 years old siya, yung mga simple lang, like kukunin yung kangkong dun sa mga kangkong, ay yung kangkong leaves dun sa mga kangkong, magmi-mix siya, magwawash siya ng bigas dun sa sinaing, yung mga simple na ganon. Kasi since nasa bahay lang naman kami during her early years, naging maganda din siyang activity to lessen her screen time, and also to develop yung mga fine motor skills niya, and even yung mga of course yung mga awareness niya sa mga food, sa mga ingredients na ganun pala yun. So pag sa business naman, of course syempre hindi talaga siya fully involved talaga sa production kasi may mga complicated processes and everything. So she helps lang, for example, sa paglagay ng mga stickers, sa pagpack ng mga cookies. Pero kapag yung mga simple na mga pastries, for example, muffins, yun, siya talaga yung nagmamash ng ng banana. Siya din yung nagmamash minsan ng squash for our breads. And yun, siya talaga yung nagmi-mix. So, minsan amazing kasi siya minsan yung nagre-remind sa akin na, ito yung sunod na ingredient. So, I think naging maganda yung benefit kasi nung na-involve ko siya sa kitchen, na-involve ko siya sa food preparation since she's 1 year old, parang nagkaroon siya ng good relationship with food. And nagkaroon siya ng joyful experiences na related din sa food. So, yun. And for info lang ng mga tagapakinig natin, Ma'am Roch, ilang taon na ba ngayon si Iya? She's 4 years old and upcoming 5 years old na siya this year. Ayun. Ms. Roch, earlier you shared, she started assisting sa mga gawa ng mga products ninyo from squash cinnamon roll and the other products na binibenta ninyo. With the years na katulong mo siya sa paggawa nito, may we know, marunong na ba siya, with minimal supervision as to the entire process talaga kung paano siya gawin yung produktong ito? Yes, oo. Except syempre sa measurement kasi parang tinatry pa namin siya maging aware sa measurement, which is also a good practice din for her kasi magiging aware siya sa basic mathematical skills like yung mga fraction, yung mga measuring ng cups, ingredients, sa grams. Siguro supervision in terms of mixing, pero yung processes ng, for example, ano yung particular na paano niya malalaman na okay na yung banana. So, alam niya na yun. Paano niya malalaman na okay na yung mixture, na hindi niya nasasobrahan yung pag-mix. Na siya doon? Okay na siya doon. Marunong na talaga siya. Na parang minimake sure niya na wala nang natirang mga dry ingredients. For example, nung nagmi-mix kami ng muffins, parang alam niya na kung ano yung gagawin. Pati yung pagkakasunod-sunod ng dry ingredients, and yung mga wet ingredients. So, she's aware na kung paano siya gawin. And then, kung paano siya ipapack, kung ilang minutes siya i-bake, yung mga basic na ganon. Kasi, she's, syempre,
kinder na rin siya. So parang she's becoming more aware na sa mga time and yun, sa mga measurements din. And with that, hindi na kami magiging surprise kung soon, no, kayang-kaya na talaga ni Ian na gawin ang lahat ng prosesong ito without you at her side. Ma'am Roch, may we know as we speak, meron na ba kayong physical shop for your Love Iya Comfort Food? Or if wala pa, gaano na kadaming orders yung na-prepare ninyo for the entire year mula nang sinimulan niyo yung negosyong ito? Actually, right now wala pa kaming physical shop. But of course, that's one of our goals para at least we can reach more people or more families to order our breads and to order other products. Hindi rin talaga ako sure kung gaano nakadami yung mga na-produce namin and yung na-bake namin ng mga products and na-cook na mga pasta. But we've been selling our products since October 2024, and currently we have partnerships then with different cafes and restaurants then in Iloilo. So, yun. I'm not sure lang kung gaano nakadami. Kasi nagva-vary din naman siya every year and depende din sa demand. And depende din sa occasion and season. Ms. Roch, upon checking your profile, no, aside from being the owner of Love Iya Comfort Food, aside from being a nanaypreneur, you are also a virtual assistant. Paano mo nababalanse ang pagiging full-time mom at patakbo ng negosyo while also doing another job as a side hustle? Siguro malaki kasing bagay yung proper allocation of time. Although, part-time lang naman kasi yung pagiging virtual assistant, yung marketing VA, para at least I also have an income and at the same time, kasi to be honest, mahirap din naman kasi i-sustain yung business if we totally depend on business. So para lang at least balance lang yung cash flow, yung personal cash flow ng family while trying to sustain the business. So I think specific time blocks for priorities. Kasi usually yung mga VA works naman na nakukuha ko if tulog na si Iya mga gabi. Kasi usually clients abroad yon. So iba yung time zone. So doon ko dinededicate talaga yung most of the online work or freelance work. So yung Love Iya, more likely sa afternoon siya. And na ma-manage ko siya because I have a part-time employee, si Maxine. She's been helping me with the production and with maintaining the business operations every day. And I think naging madali din yung pag-balance ng pagiging full-time mom, pagiging full-time wifey sa work and other engagements that I have right now, because I'm really grateful for Jeff, which is who is my husband, kasi he's really responsible and he really helps me with the different responsibilities and chores sa bahay na. So we really work as a team sa pagpapalaki din kay Iya and even sa mga shared responsibilities namin para mas maging functional yung home namin. So I think the teamwork between us, and of course, nagiging madali siya if I always go back to my why. Parang, why do I keep doing this? Parang yung pinaka-why? Why do I keep working? Parang why am I trying to sustain the business and why I'm trying to work? So yun, because of the family na magkaroon sila ng meaningful life and meaningful moment. And of course, for Love Iya, to help more families na ma-enjoy yung healthier comfort food or to enjoy wholesome food. So yun. Ayun. Thank you for that inspiring words, no? Thank you for reminding us gaano ka-important yung support system within the family sa pag-achieve ng mga goals and at the same time, no, sa pagtutok talaga sa mga priorities. Another interesting fact about Love Iya Comfort Food, you started from a household consumption, naging maliit na negosyo at patuloy na yumayabong. And recently, na pagdesisyonan yung magbukas din ng isang
Community for Kids para turuan din yung ibang bata na mag-prepare ng kanilang masustansyang pagkain. Can you share with us, Miss Roch, itong Little Chefs Club na binuksan ninyo? Of course, Little Chefs Club, kasi it all started with the summer baking workshops I have, yung Little Bakers Experience. So, nung nakita namin na may talagang demand, na may mga parents talaga na gusto nila enroll or ipa-join yung kids sa ganong mga klase ng program. So, I tried to had a partnership with Healthy Kitchen. Actually, Little Chefs Club is in partnership with Healthy Kitchen. So, yun, because we had the same goal na even at their young age, ma-instill yung seeds or ma-instill yung mindset na parang for them to build a healthy relationship with food while preparing food. So I think doon talaga siya nag-start. And kasi nakita ko din kasi kay Iya na since she's my little helper around 1 year old, nakikita ko kasi na nakatulong talaga siya kay Iya in building confidence, yung pagiging responsible and appreciating the effort behind preparing food. That's why siguro yung naging resulta is she's really willing to help preparing food, and she becomes a foodie talaga na she really wants to explore different kinds of food. Kahit na minsan ayaw niya, but she's really trying. So, doon nag-start na what if may experience din siya ng ibang bata? What if there's an additional opportunity for the kids to experience that kind of joy that when they prepare food, there is a different kind of joy. And mas magiging confident sila. And siguro, siguro yung surprise din na, ay, pwede pala yung squash sa brownies. Ay, pwede pala na yung ganitong klase ng tinapay is also delicious for this kind of sandwich. Yung parang nakaka-discover sila ng different flavors, different ingredients sa pine-prepare nilang food. So, I think, yun. And when they prepare food kasi, napansin ko din yun kay Iya, based on a first-hand experience, that they are really more excited to try that food. So, I think, aside from building a life skill, mas magkakaroon sila ng healthy relationship with food kasi you create joyful experiences and joyful memories around food, around the preparation of food. So that's what Little Chefs Club is all about. And I'm happy na this is in partnership with Healthy Kitchen. I'm very thankful for their collaboration na ma-launch and ma-execute yung program nito among other kids. Ayun, speaking of joyful experience in food preparation, paano nyo ba ginagawang masaya ang paghahanda ng mga healthy food para sa mga bata? And naway, pamarisan din ito ng iba pang mga parents, no, na nagsisimula pa lang sa food preparation ng mga healthy snacks sa kanilang mga tahanan. Siguro nagiging masaya siya kasi because of a very hands-on experience. Parang yung mga kids, they have the opportunity to touch, mix, or decorate and create their own food. Kasi parang kapag nakikita mo yung mga kids, not only in our program, not only in Little Chefs Club, but also in a workshop, cooking and baking workshop, talagang very focused sila, parang very hyper-focused sila. Tapos kapag after they made that, parang hinahanap nila, where's mine? Parang nasan yung ginawa ko? Tapos kapag nandyan na yung ginawa nila, parang they're really very excited. And this is mine. Parang I made this. So, ayun, siguro that's one of the reasons bakit nagiging masaya yung paghahanda and pagpe-prepare ng food kasi very hands-on sila. They are very involved. And of course, dun sa program kasi namin, hindi kasi siya yung, may specific flow siya na parang we're trying to explain the ingredients in a simple way or kahit paano instill namin sa kanila na pwede to, na parang na pwede yung mga healthy ingredient incorporate sa different treats na nakakain. So, there is no pressure. So, it creates more fun
more curiosity and ano yun, creating joyful memories talaga around food. Well, I understand that the target audience for the Little Chefs Club ay mga bata mismo. May opportunity ba, Miss Roch, na maturuan din yung mga nanay or tatay or guardians joining these kids kung paano i-prepare yung mga pagkain ito? Siguro ano, yung ganyang segment, that's actually part of our overall vision and mission for Love Iya. Kasi syempre, of course, our mission talaga is to create comfort food, so that more families will be able to enjoy. So, siguro darating din yung time. Parang we focus one program at a time. Pero that's one of our goal, na parang yung parents, siguro may sort of conversations with them. Siguro may sort of parang small talk na parang how can they instill healthy eating sa family nila. But right now, yun, focus muna kami sa Little Chefs Club. Ayun. Miss Roch, with all these experiences, no, from preparing the simplest food for Iya to opening a business to opening Little Chefs Club, what's the biggest impact so far sa experience nito? Siguro very talaga, I think I'm really very grateful na yung Love Iya, nag-grow siya from just baking squash breads, baking products na may mga healthy twist. Kasi we also offer oatmeal cookies, mga oatmeal muffins, and no meat carbonara na pasta. So I think it's a very blessed experience na from that, ngayon may program na or may opportunity naman na to at least help kids or help more families create joyful experiences, which is through through Little Chefs Club. And I think over the years, over the 2 years na we've been managing the Love Iya Comfort Food, parang nagkaroon ng deeper why. Na parang, no, it's not just about selling breads anymore. This is not just about to sell, to bake, or parang this becomes more than just a bakery na. So right now yung mission talaga, yung overall mission is to create different experiences for the families na ma-help sila maging mindful with what they eat, and to create joyful experiences and to create different realizations na ay pwede pala yun, na parang healthy food is not boring, healthier option is not boring, but you can create joyful memories, you can create joyful experiences around it. Ayun. Miss Roch, gusto man namin magbigay pa ng mga karagdagang tanong, but we only have limited time left sa ating edisyon. We have 6 minutes left sa ating Zoom. Siguro last 3 questions. Ano ang pinakamalagang payo mo sa mga magulang na nahihirapang magpakain ng gulay ngayon? Siguro for parents, don't lose patience. Siguro, based on my experience, of course, each child is very different. Pagdating dun sa food, for example, palagi ko silang tinatanong, ano ba yung hilig nilang food? Ano ba yung favorite nilang food? Maybe, we can explore around that idea. For example, yung hilig nila na food, for example, is sweets. So maybe, from sweet, baka yung parehas ng ginawa ko dati kay Ian, na baka we can create a healthier treat na sweet. For example, yung ginawa ko kay Iya before is plain yogurt, tapos fini-freeze ko lang yung mga fruits, fini-freeze ko din yung yogurt, nagme-make kami ng popsicle, or we just simply freezing the fruits, tapos nagiging parang sorbet siya, or parang nagiging frozen fruits lang siya for kids, for them to enjoy. Parang ganon. Siguro, and very important na, if possible lang, involve them in preparing meals, so that mas magkakaroon ng awareness, mas magkakaroon sila ng curiosity to enjoy that food or to try that food. And siguro make
the overall eating experience enjoyable. Na no pressure, no forcing. And yun, siguro patience lang talaga kasi of course, yung ganong journey is hindi siya basta-basta. So patience, always be creative lang to explore. And as much as possible, involve them in simply preparing meals. Ayun. Miss Roch, saan pwedeng bumisita o makabili ng mga paninda mo at paano ba sumali sa Little Chefs Club? Yung imbitasyon mo ngayon sa ating mga tagapakinig. Okay, so we don't have physical store yet, but you can follow Love Iya Comfort Food on Facebook and Instagram. So you can order there. Nandun yung menu namin. So we usually post our menu, yung mga products namin, and yung mga details about Little Chefs Club. So yung Little Chefs Club, it's a monthly program. So we started last June. So hopefully until November, we will have a monthly program about Little Chefs Club. So just send us a message for inquiries or if you want to register your kid. So right now, full na kami for July session. So our slots for August is open naman for registration. So we would love to welcome more families to our Love Iya community, whether you're ordering pastries or whether your kid will be joining the Little Chefs Club. Ayun. And lastly, Miss Roch, for sure you are not alone in this journey. Marami kayong nakasama na nakibahagi sa inyo para maabot yung mga narating na ng Love Iya Comfort Food. Before I end this interview, may mga nais ka bang pasalamatan at the same time, mga closing statement mo para sa mga tagapakinig natin ngayon? So yun, first of all, I really want to thank God. Kasi, of course, wala yung Love Iya without Him. So, it's really about praising Him. He's the source of this idea. And kung saan man kami ngayon, it's because of God, really. And, of course, I really want to thank my family, si Jaff, of course, si Iya, and yung mga family na nagsusupport talaga sa amin. In building this business, in building this vision. And of course, to Maxine, yung employee namin, was really with me na nakaka-help talaga to sustain the operation. And of course, to our customers who have been with us since 2024, to the cafes who have been with us since 2024, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, for all the feedback that you have given us para to improve further our products and our businesses. And of course, siguro closing statement. Siguro it's very important na hindi lang ito in building a business but also in our personal lives, that to really know our why. Parang why we are doing this. Parang why are we in this business? Why are we in this kind of craft? Or why are we in this lives that we have right now. So, kasi pag alam natin yung why natin as a person, as a business, it keeps us going kahit na sobrang daming struggles yung mapagdaanan natin. And of course, when we know our why, kahit na mapagod tayo, kasi of course, building a business and even yung sa life natin, syempre nakakagod talaga siya. We are just person. Pero if we really know our why, it will keep us going. So, kung may purpose tayo, kung may goal tayo, and may why tayo sa lahat ng mga ginagawa natin, we will not be easily stumbled. Parang hindi tayo basta-basta susuko. So, yun lang. So thank you very much for the opportunity, really, to share our stories, to share the Love Iya Comfort Food to your listeners and to the Ilonggo community. There you have it, mga biyan, si Ma'am Roch Munsaya Flores, ang nanaypreneur kaga owner sang Love Iya Comfort Food. Ms. Roch, maraming salamat once again for joining us today. Thank you. Ayun, nakahingabot kita before ma-end ang atong sining Zoom. Again, maraming salamat sa ating bisita sa buong iya nga aga for sharing with us sang iya sining journey sa pagpreparar sa pagkaon, healthy food for her daughter
kag sa pagbukas ang iya sining nga negosyo until subong nga nagatudlo man siya sa iban pa nga mga bata kung paano bala magpreparar sa mga healthy snacks kag nutritious food in a creative way. Mga biyan, way na kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Gusto hon taman nga magpalawig pa ka maghatag sa mga dugang nga mga impormasyon. Unfortunately, limitado lang gid ang oras nga nabilin sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga. Sa ngalan na gidamang sa akon mga katawang technical Mr. Rochel Jones Otahero sa studio kag Mr. Vermore Aventura. Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.